Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, August 12, 2024. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at issue sa seguridad, katahimikan sa ating komunidad, dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit Calabarzon. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Maria Sara P. Bernales. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon na mapapanood sa aming mga social media accounts. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. Ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon New Account, YouTube channel, RPK2 Calabarzon, TikTok at Instagram accounts. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Director ng PKG, Police Brigadier General Restituto Arcangel, muli magandang araw po sa inyong lahat. At para naman po sa nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752. Or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Ngayong umaga ay makakasama naman natin at makakapanayam ang Chief ng PCR ng Batangas Component City Police Station na si Police Lieutenant Sharon Ama. Welcome ma'am sa UPK Calabarzon. Thank you very much po and maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin dito ngayong umaga. Kumusta po ang ating mga kasamahan po sa City Police Station po, ma'am? Opo, ang ating pong mga kasamahan sa Batangas Component City Police Station po ay high moral pong lahat at patuloy po ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan at gayon din po sa lungsod po ng Batangas na generally peaceful din po. Siyempre po sa pangunguna po ng leadership po ng ating mahal na Provincial Director, Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. at ang ating Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Jepte Banderado. Okay po, ma'am. So, bago po kita tanungin sa mga accomplishments nyo, pwede po ba kaming mabigyan po ng konting background or geographical profile ng Batangas City? Ang Batangas City po ay lone district na meron pong 105 barangays at nabibilang po sa 5th district po ng Batangas. At ang ating pong local chief executive ay si Honorable Mayor Beverly Rose Baya Di Macuja. Meron po tayong 28,541 hectares. And meron pong populasyon na 364,985 base po sa ating Philippine Statistics Office. At meron din po tayong registered voters na 223,258. And police to population ratio po na 1:2,517 dahil may strength po tayo na 136 PNP personnel. Then agriculture po, yung ating livelihood po, kinububuhay po ng mga taga Batangas City. Yung meron po sa atin sa upland ay agriculture o pagtatanim po. At yung mga nasa solid baybay po natin ay fisheries o pangingisda. So mas marami pong nabibigyan ng trabaho dahil po sa industrial. Nasa atin po yung international port. Yan, yung Batangas port po natin na nagki-cater po ng 8,000 na passengers at meron din pong cargo. Kaya po mas marami po tayong oportunidad ng hanap buhay sa Batangas City. Okay po, ma'am. So, ngayon naman po ay tatanungin po kita kung ano naman po ang mga administrative and operational capabilities ng Batangas City Police Station.
Ang Batangas Component City Police Station po ay may sapat na bilang o dami po ng long firearms at saka short firearms na 1:1 po. Lahat po ng police personnel ay meron po at handa po sa operational readiness po natin. Meron din po kaming handheld radio na 51, may mobile radio. Base radio po, 2 po ginagamit natin. Yan yung malinaw na komunikasyon sa PPO at sa stasyon. Yung meron po tayong cellular phone, 11 din po ang ating ginagamit. May body-worn camera din po kami, 16. May mobile po kami na 17 and SWAT van na ginagamit po ng SWAT personnel natin, 1. Motorcycle po, 14. And yung drone na ginagamit po natin, especially kapag may mga VIPs po. And yung bike po, sama na rin po natin, meron po kaming 12 na bicycle. At gayon din po, sa amin pong administrative accomplishments po namin ay mabigyan po ng award. Meron po kaming award na 70 given by the PNP and recommendation po na 560. So meron din yung binibigay may stakeholders kasi kami ay laging naiimbitahan na magsalita or mag-talk sa ating mag-dialogue sa ating mga komunidad. So nabibigyan din po tayo ng mga awards at nabibigyan tayo ng komendasyon sa kanilang mga barangay. So meron din po tayo, karangalan din po at accomplishment na rin po ng aming istasyon na due to kahit po depleted ng strength natin, mabigyan po natin ng mandatory courses. Yan, mapagbigyan po natin, hindi man lahat, 5% po ng strength namin, nag-undergo po yan ng mandatory trainings. So para po sa career advancement nila. And at the same time po ay pinagmamalaki din po namin na aming investigators po at saka yung mga intelligence, meron po silang specialized courses, equivalent po dun sa kanilang position ngayon. So yung mga specialized courses po natin, meron po tayo sa modified handgun, meron po tayo sa SWAT course, drug enforcement course, may CRIDEC po, then criminal investigation course, yung sa cybercrime investigation course. So importante po yan mga nagagamit po natin sa may mga nagrereklamo na biktima po ng cybercrime. And yung mga sniper course natin, yung mga SWAT natin, then road crash investigation course. So, yung meron din po tayo sa basic intelligence course, meron po tayong 3, hostage negotiation course, water search and rescue, police intelligence, basic logistic course, finance course, motorcycle riding course, police first responders course, yung ating BISOC at saka yung SAF commando. So ano naman po ang mga pinagmamalaki po na accomplishment ng ating station po sa Batangas City? Ang Batangas Component City Police Station po ay meron po tayong mga accomplishments on anti-illegal drugs. So for the period covered po ng January 1 to June 30, meron po tayong 145 operations conducted. And through that operations conducted, meron po tayong 163 na naaresto. Yan, arrested person natin. And yung sa shabu po natin, meron tayong 586.99 grams. And ng marijuana po natin ay 232.91 grams. And yung estimated DDB value po nun ay 3,669,904.8. At para naman po sa accomplishments on anti-illegal gambling, katuwang po natin ng LGU para po sa atin pong kampanya laban po sa illegal na sugal sa atin sa Batangas City. So meron po tayong operations conducted na 12 para po sa illegal number games and ang arrested po natin ay 17 and yung amount confiscated po natin ay 5,588 pesos. Para sa other forms of gambling naman po, meron tayong 36 na operations conducted and arrested